Hoy, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ka-coffee natin na nakatutok sa atin ngayon. Ito na, ka-coffee. Itong mga DDS talaga, nandiyan po sa The Hague, dyan sa the Netherlands. Medyo may pagkasawayan, ka-coffee. Yung Dutch police, yung nagbabantay dyan sa the Netherlands, yung nasa harap po ng International Criminal Court, napipikon na sa kanila. Paano? Merong fence na nilagay, hindi dapat kayo lumampas dyan. Ang problema, pasensya na ha sa mga DDS natin, medyo matigas talaga ang ulo, medyo pasaway talaga, lumalagpas pa rin doon sa fence. Siyempre, kung ikaw ba naman yung authority dyan, mapipikon at mapipikon ka. In the first place, walang permit para sa political rally itong mga DDS dyan sa the Netherlands. Ang permit nila para sa picnic. Magpipiknik lang daw po sila. Magkaiba po ang picnic sa political rally. Yung sisigaw ka ng bangag, yung sisigaw ka na ibagsak ang gobyerno, yung sisigaw ka na palayain si Digong, yan po ay political event, yan po ay political rally. At hindi po yan picnic. Contrary sa hawak na permit ng mga DDS dyan sa the Netherlands. Naku, nakakahiya ka, coffee ha. Refleksyon natin mga Pilipino yan ha. Itong ipinapakita ng mga OFW dyan sa the Netherlands. Hindi maganda yan. At dapat hindi kinukonsinti yan. Ang masaklap, sino pa yung nagsasalita doon? Si Sara Duterte nagsasalita. Si Harry Roque nagsasalita, sila Maharlika nandiyan pa, kinukonsinti nyo yung ganito mga maling gawain. Buti sana kung kayo lang ang masisira. Buong Pilipinas ang nasisira. Yung Dutch government, sa tingin ko, nagtitimpi lang yan. Yung mga pulis kaya nakakapagsalita na. Huwag kayong lumampas dyan sa fence. Wala nga kayong permit eh. Picnic ang permit ninyo. O sige, hintayin nyo pa mangyari yung nangyari sa Macau, sa Qatar. Kung may nakulong dyan, o tingnan ninyo, sige, huwag kayo tumigil dyan sa the Netherlands. Eventually, nako, pag may naaresto sa inyo dyan, kanino kayo magpapatulong? Sa gobyerno na naman ng Pilipinas, sa embahada na naman ng Pilipinas. Ito, ka-coffee yung video. Ayan. Hindi natin maintindihan niya dahil banyaga yung lingwahe niya, pero pinagsasabihan niya yung mga OFW, yung mga Pinoy. Ang sinasabi daw dyan, base sa article na yan, huwag kayo lumampas dyan sa fence. We are individuals. Okay, that's fine. Tapos individuals daw sila, hindi daw sila grupo. Sabi ng mga Pilipino dyan. Kasi pag grupo, definitely bawal. So, syempre, pinapalusot na lang mga kababayan nating OFW. Syempre, madidiskarte. Mga OFW talaga. Oo. Kami, individuals kami na nagpuntahan. Hindi kami grupo. Walang tao na nasa likod namin. Yan yung pinapalabas nila. Talaga nga naman, mapapahamak talaga yung mga kababayan natin dito eh. Damay-damay na to, ka-coffee. O, sige. Tingnan natin ang ginagawa ninyo. Huwag kayong tumigil dyan. Kasi, sabi ni Bato de la Rosa, huwag tayong tumigil hanggat hindi na iuwi si Digong. O, kailan pa yan? 30 years. Ilang taon dyan si Digong mabubulok? 20 years. Sige, rally lang kayo ng rally dyan. Sige, mapabayaan nyo na yung trabaho nyo. Sige, basahin natin itong article na ito, ka-coffee, para sabihin ninyo, gawa-gawa ko lang ito, ka-coffee. O yan, nasa ABS-CBN. Permit only for picnic, di ba? Grabe itong mga Pilipino, oo. Dutch police warned Duterte supporters near ICC detention center. Kung sino man po yung mga Pilipino dyan, kung may mga kamag-anak kayong Pilipino, nandiyan po sa the Netherlands, pumupunta dyan sa rally na yan, please, kung ako sa inyo, papayuhan nyo na mag-refrain na. Kasi pag napikon yung police na yan, aarestuhin yan. Tingnan mo, yung mangyayari sa Qatar, mangyayari dyan sa the Netherlands. Huwag nyo na hintayin na yung kamag-anak ninyo maaresto. Pagsabihan ninyo, baka naman pwede, di ba? Social media na lang kayo, wag na kayo dyan. Dahil pag na-aresto yan, kanino na naman hihingi ng tulong yan? Sa gobyerno na naman yan. Ang sisi na naman yan kay PBBM. Kagagawa ninyo yan. Ang masaklap dyan, tutulungan ba kayo ni Sara Duterte? Once na ma-aresto kayo, tutulungan ba kayo ni Harry Roque na makapagpiyansa, na makakuha ng abogado? Once na ma-aresto kayo, kilala ba kayo ng mga Duterte? Bakit nandiyan kayo? Pag nakulong kayo, nawalan kayo ng trabaho, bibigyan ba kayo ng panggasto sa araw-araw? Isipin niyo yan. So kung may mga kamag-anak kayo nandiyan sa the Netherlands, wala kayong permit para sa political rally, ang permit ninyo para sa picnic. Diba? Payuhan ninyo yung mga kamag-anak ninyo na wag nang pumunta dyan. The Dutch police on Saturday told supporters of former President Rodrigo Duterte who have gathered near the International Criminal Court Detention Center in The Hague, dyan po sa the Netherlands, to stay within fence patch designated for their gathering. Ang problema, lumalampas eh. Ang problema, lumalabas.
doon sa designated place nila na for picnic lang. Nako, naman tigas talaga ng mga Pilipino. Oo. The permit secured by Duterte supporters for their gathering on Saturday allows only up to 500 people for a picnic and not a political rally. Malinaw na malinaw yan. Para sa picnic at hindi sa political rally. Diba? Actually, nagpipikit mata na lang ka-coffee yung Dutch government dyan kasi malinaw naman na political rally yung ginagawa nila dyan at hindi for picnic. Mabait lang talaga itong Dutch government kaya hindi sila inaaresto. Maluwag lang talaga sila. Pero kasi kung magiging straight talaga itong Dutch government, malinaw na hindi naman picnic yung ginawa nila dyan, kundi political rally talaga. Syempre may setup, may stage, may mga sound system dyan. Paano naging picnic yan? Ang picnics, di ba? Usually, ang definition natin ng picnic, maglalatag ka dyan ng banig, o ilabas yung mga baon yung pagkain dyan, mga prutas nyo dyan, di ba? Kwentuhan, may kaunting music, sige maliliit na speaker. Hindi ganyan. Na nagbumukhang kampanya, nagbumukhang political rally, may nagsisisigaw. Di ba? Ang tigas talaga ng mga Pilipino eh. In the afternoon, another group of Dutch police, umulit na to ha. In the afternoon, another group of Dutch police officers arrived to remind the former leader supporters to remain within the barricaded area and ensure that pedestrian and bike lanes remained unobstructed. Naharangan. Yung ibang mga dadaan, yung ibang mga nagbibisikleta dyan, hindi nyo naman sa inyo yan eh. Hindi sa inyo yan. Marami din mga foreign nationals, marami din may mga Pilipino dyan na walang paki sa ipinaglalaban ninyo. Nakaistorbo kayo, nakaabala kayo, hindi nyo bansa yan. Kung dito sa Pilipinas nagagawa nyo yan, yung ugali nyo, huwag nyo nadalhin dyan. Dahil hindi nyo bansa yan. Hindi nyo teritoryo yan. O nagrally kayo dyan, paano makakadaan yung mga pedestrians? Brinak din nyo yung bike lane. O di ba magagalit talaga yung Dutch government yan sa ginagawa ninyo. Duterte's former spokesperson, Attorney Harry Roque, who is seeking asylum in the Netherlands, and Senator Robin Padilla stayed for some time at the picnic. Loko rin itong ABS-CBN eh. Nagstay daw si Robin Padilla at si Harry Roque doon sa tinatawag nilang picnic. Oy, nakikain ba? Anong kinain ni Harry Roque? Anong kinain ni Robin Padilla? Nakipiknik daw eh. Loko itong ABS-CBN eh. Gumaganti rin itong ABS-CBN sa kanilang mga article eh. Si Harry Roque daw at si Robin Padilla nakipiknik sa mga OFW dyan. Picnic aka political rally. Talaga nga naman, oo. These as Duterte supporters have continued to campaign for his release on Saturday as they gathered in front of the ICC detention facility. They came from various parts of Europe including Norway and Germany. Itong masaklap dyan. May nabalita noon, sinasabi ng mga abogado na posible kung hindi titigil ito, kung hindi titigil sa pangingialam itong mga OFW, nag-i-intervene sa existing case na dyan sa ICC, baka mag-lead yan to another case. Imbis na maiuwi nyo si Tatay Digong ninyo, mabubulok talaga yan dyan kasi ayaw nyo tumigil. Yan ang mahirap dyan. Sige, huwag kayong tumigil. Tingnan ninyo. Pag kayo nahuli, pag kayo nakulong, worst case scenario, madagdagan na naman ang kaso ni Tatay Digong. Paano na makakalabas yan? Diba? Andiyan na yung kaso, nakasampa na. Walang magagawa yung sigaw-sigaw ninyo dyan. Walang magagawa yung rally-rally nyo. Dahil ang korte, ang International Criminal Court, base sa mga nababasa natin, base sa mga testimonya, they base their decisions on merits of the case. Hindi dahil sa emotion, nakakaawa naman si Digong, matanda na si Digong, 80 na siya, diabetic na siya, marami na siyang maintenance, palayain na natin. Hindi ganoon ang magdesisyon ng ICC. Tinitingnan nila yung merit ng kaso. Ano yung ebidensya? Yun ang pinagbabatayan nila, hindi yung rally. Kasi kung rally lang, sa dami ng nag-rally, hindi pinakawalan na nila yan. Ano nangyari? Ang dami nagsisigaw, iba't ibang parte ng bansa. May mga naaresto pa sa Qatar. Pinakawalan ba kinabukasan? Hindi nagbago ang sitwasyon. Nakakulong pa rin si Digong. I hope nare-realize siya ng mga DDS. Nakakulong pa rin siya, hindi pa rin siya nakakalabas. Diba? Sana ma-realize nyo yan. Hindi nyo madagigets yan. Walang effect. Walang effect yung rally ninyo, yung kilos protesta ninyo, hindi nakakatulong. Kaya itigil nyo na yan. Yun ang sinasabi ko sa mga previous videos ko, yung pera na ginagastos ninyo dyan, ipunin ninyo. Kasi si Digong wala daw pang bayad ng abogado. Yun, pag-ambag-ambagan ninyo para makaipon ng 140,000 pambayad daw po sa abogado. 140 million pesos every month pambayad sa 5 abogado sa isang grupo na yan. Yan daw ang kinakailangan. Wala daw pang bayad si Digong eh. In fact, nag-apply na yan ng legal aid.
dyan sa ICC. So yung kilos protesta ninyo, gagastos kayo sa sound system, ang laki ng gagastosin ninyo, yung iba mamamasahe pa, o galing pang Germany yung iba, ibang parte ng Europe pa galing, may mga kilala ko dyan, galing pang Vienna, Austria, diba? Ipunin niyo yan, yung pinamasahin ninyo, pagsamasamahin ninyo, o ibigay ninyo kay Digong, ibigay ninyo kay Sara, pambayad ng abogado, para hindi na manghihingi, parang nanlilimos dyan sa ICC na kailangan namin pambayad ng abogado, o parte lang yan ng drama. Kasi kung totoong walang pera, hindi na dahating sa puntong yan. Darating sa puntong yan na kinakailangan magkilos protesta. May magpupondo dyan. Sinong gagastos? OFW. Magkano sahod ng OFW? 100,000. Sige. Diyan sa Europe, no, magsahod dyan 80,000 to 100,000. Halimbawa, kung ikaw ay household helper, 80,000 to 100,000. Depende, plus mga racket-racket pa. Bakit natin alam yan? Nagstay din tayo dyan. Marami tayong mga kaibigan dyan. Diba? O kung ikaw ganyan lang ang sahod mo, pero mataas na yan kung tutusin as compared to other countries. Gagastos ka ba ng milyones? O thousands of pesos, thousands of euros pang renta ng sound system? Pang stage setup? Hindi ka gagastos. May nagpopondo dyan. Sino nagpopondo dyan? Ang mga Duterte. Kung hindi ang mga Duterte, close allies. Pinupondohan nila yan para magsagawa sila ng mga rally dyan. Kaya nga, ang hirap paniwalaan ng kwento nila na walang pera si Digong pambayad ng abogado. Kasi kaya nga nila mag-organize ng ganyang events na milyones ang ginagastos. Paano wala silang pambayad ng abogado? Talaga nga naman The gathering doubled as a celebration of Duterte's birthday. The former president turned 80 kahapon po yan, March 28. As early as 10 a.m. Advance kasi ka-coffee tayo ng oras dyan sa the Netherlands. As early as 10 a.m., former Justice Secretary Silvestre Revello was seen with the supporters. He confirmed that he had arrived in The Hague Saturday morning and was securing an appointment to visit the former president. Ayan, nagsulputan na ka-coffee yung mga kaibigan ni Digong dyan. Siyempre, babati muna kay tatay, happy 80th birthday, I hope you enjoy your stay dyan sa The Hague, dyan sa the Netherlands. Maganda naman ang lagay ni Digong dyan, huwag kayong mag-alala. Diba, kompleto ang facilities dyan, maganda yung higaan niya, malamig, kutsyon, diba, may doktor, may ospital, wala siya pa problemahin dyan, huwag kayong mag-alala dyan. One group of Duterte supporters marched towards a larger park for an afternoon program while the event continued near the detention facility with speeches from Roque and Padilla. Ito nakakapagtaka ha, si Robin Padilla senador siya. Si Harry Roque, dati siyang presidential spokesperson, abogado din siya. Hindi ba nila nare-realize yan? Si Sara Duterte, vice president siya. Hindi ba nila nare-realize yan? Una, walang permit. Pangalawa, nakaka-distract sila dyan ng pedestrians at in fact, binablock yung bike lane. Hindi ba nila naiisip yan? Di ba common sense? O, kalma kayo. Huwag kayo manggulo kasi baka maapektuhan yung kaso. Di ba? O di ba pumapasok sa kukote nila yan? Hindi ba sila nag-iisip na yung ginagawa nila posible magpahamak sa kaso ni Digong at magpahamak sa kapwa OFW? Daw, sinong mananagot? Kaninong pananagutan yan? Sinong responsible dyan? Once na makulang yung mga OFW na yan, sinong tutulong dyan? Diba? Dagdag problema yan. Nakakalungkot lang na si Robin Padilla, senador siya, hindi niya naiisip yan. Si Harry Roque, abogado siya, dati siyang presidential spokesperson, hindi niya naiisip yan. Ano to? Gamitan lang. User-friendly ang dating talaga nito. Ginagamit lang talaga ng mga Duterte ang mga OFW. Mag-ingay lang kayo dyan na mag-ingay. Once na ma-aresto kayo, wala kaming ibibigay na tulong sa inyo. Humingi kayo sa gobyerno. Humingi kayo sa konsulado. Diba? Tingnan ninyo nangyari dyan sa Qatar. May narinig ka ba? Ako, as of the moment, wala pa ako nakikita na may tumutulong na sa kanila coming from the end or coming from the camp of Sara Duterte. Wala pa tayo naririnig na tumutulong sa kanila. Sino tumutulong sa kanila? Ang gobyerno. Ang PPBM admin na tinatawag nila bangag. Yun ang tumutulong sa kanila ngayon para maayos yung kaso nila dyan sa Qatar. Oh, nagpunta ba si Robin dyan? Nagpunta ba si Harry Roque dyan? Si Silvestre Revello? Si Sara Duterte? Nagpunta ba sila dyan? Para kumustahin sila at anong pangangailangan nila? Ang punto ko dito ka-coffee, ginagamit lang kayo. Kayo mga OFW, ginagamit lang kayo. Once na wala na kayong gamit, wala na kayong purpose, makulong kayo, matanggalan kayo ng trabaho, wala na kayong pupuntahan. Sorry for the term. May pupuntahan pa kayo pero maiiwan kayo for the meantime. Kasi definitely may pupuntahan kayong iba. Ang punto ko, wala kayong mapapala sa kampo ni Sara.
sa kampo ng mga Duterte. Wala kayong makukuha dyan. Bibigyan ka ba ng milyones dyan? Kakasigaw mo, kakarali mo, kamag-anak mo ba yan? Diba? Natulungan ka ba dyan from the very beginning? Kayo ma-realize ninyo yan. Huwag nyo i-sacrifice yung trabaho ninyo. Maganda yung trabaho nyo dyan. Maraming mga Pilipino nag-aasam na makapunta ng Europe. In fact, nagbabayad pa ka-coffee ng hundreds of thousands of pesos yan para makakuha ng visa, makakuha ng working permit dyan sa Europa. Hindi sasayangan nyo lang para kay Digong. Ano ba si Digong? Si Digong ay suspect sa pagpatay sa 30,000 na Pilipino. Sa tukhang na hindi binigyan ng due process. Mayaman yung pamilya na yan. Kayang mabuhay ng mga yan without you. Ginagamit lang kayo. Huwag na kayo magpagamit. Sayang yung trabaho ninyo. Sayang yung kabuhayan ninyo dyan. Paano yung pamilya nyo dito sa Pilipinas? Sige, kung nakaipon kayo. Pero sana, think twice. Kung hanggat maaari, think 100 times. Tama ba yung ginagawa nyo? Worth it ba yung ginagawa ninyo? Kasi I don't see it as a worthy endeavor, as a worthy activity. Diba? Kung may mga kamag-anak kayo, kaibigan, please advise them ka-coffee na refrain from doing political rallies sa iba't ibang bansa para hindi tayo humantong sa nangyari sa Qatar. Siya ka-coffee. Ako'y pansamantala mo na magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.